Gusto niyo po bang mapanood ng live ang pagdating ng PB team sa isla? Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At yan nga po ang isang bagay na medyo marami-rami akong nare-receive na request dun sa ating mga viewers and subscribers, dun sa comment section na nagre-request na baka naman daw po pwede na ma-live yung pagdating ng Pugong Biyahero Team doon sa isla. Ayan. Ang totoo po niyan kasi, mga kababayan, nahihiya po talaga ako mag-live. Kasi baka po walang manood. So yun, nahihiya po talaga ako mag-live kasi baka po walang manood. Pero dahil ito naman po ay event ng PB Team, kaya sisikapin ko po na ma-live, na maipakita sa inyo ng live yung pagdating ng buong Pugong Biyahero Team. Sa mga oras na yun po kasi, ako lamang yung magkakaroon ng chance na maipakita sila ng live dahil dun sa area po namin, yung pagdating ng bangka na sasakyan nila, wala po doong signal yung data. Wala pong signal yung network. Kaya wala po sa kanilang makakapag-live. Ngayon, ako po mula doon sa Dalampasigan, gagawan ko po ng paraan para may live po natin yung magiging pagdating ng Pugong Biyahero Team. Yan po ay base na rin sa mga request ng ating mga viewers and subscribers. Kaya naman, pwede nyo po ba i-comment kung gusto nyo din po ba yun or papanoorin nyo po ba yun kung magla-live po tayo dun sa pagdating ng Pugong Biyahero Team. Kasi nahiya po talaga ako, baka wala po kasi manood. Kaya hindi po ako nagla-live. Pero yun, sige po. Gagawin po natin yan, sisikapin po natin yan. I-update ko po kayo kung anong oras po natin gagawin yung live. Yan po ay mangyayari sa March 29 sa pagdating ng PB Team doon sa isla. Doon sa Gulo Island sa amin po, sa Talao Town. So yan po yung gagawin natin. Ayan. Tapos gusto ko lang din pong i-address mga kababayan yung isang bagay na comment. Medyo marami-rami po kasi yung nag-comment dun sa huli kong video na yung pagbili po natin ng solar. Ang comment po kasi nila ay bakit daw po hindi na lamang sa PB Solar ako bumili. Okay, linawin ko lamang po na yun pong binili po natin na solar, ang capacity po noon ay buong bahay. So, kaya niya pong pailawan, kaya niya po yung aircon, kaya niya yung ref, kaya niya yung iba pang appliances doon sa buong bahay. Yung sa PB Solar po kasi ay wala naman po silang binibenta na ganoong kalaking capacity ng solar para mapailaw po yung buong bahay. So, yun po yung reason kung bakit hindi po tayo doon sa PB Solar bumili kasi yun po ay more on mga ilaw and then electric fan and then yung iba pang gamit. Pero hindi po wala po sila noong merong capacity na gamitin ng buong bahay. So yun po yung reason. Okay? So yun po kasi binili natin, meron po yung 10 panel at merong isang battery na 6 kilowatt. So 6,000 watts po ang kaya noon na mga appliances. Yun po yung kaya noong solar na binili po natin. So, I hope na malinaw na po sa lahat. Yun po yung reason kung bakit hindi po tayo sa PB Solar bumili. Wala po silang ganoong capacity. Ayan. Ayan, tapos medyo pinagpaliban po natin yung pag-uwi natin ng Mindoro kasi supposedly kanina po ako uwi ng Mindoro. Kaya lang, meron pa po tayong hindi nabibili na hindi na po kami umabot kagabi kasi sobrang inabot na po kami ng pagsasara ng SM Appliance kagabi. Nung bumili po kami ng TV kagabi para pa din doon sa farmhouse. Ngayon, meron pa po tayong isang bibilihin ngayong araw na para din doon sa farmhouse na hindi na po namin nagawang mabili kagabi kasi inabot na po kami ng sarado. Past 9 na po kami nakalabas ng SM Appliance and wala pa po yung isang item na kailangan nating mabili. So ngayon po, pupuntahan natin yon, bibilihin po natin yon ngayon at ipapakita ko din po sa inyo yung magiging biyahe naman natin kasi sobrang dami na nung ating bitbit
ang totoo po niyan, itatransportify ko na yung solar and feeling ko, magpapatransportify pa ako ng isa pa na L300 mula naman sa bahay papunta ng Port of Calatagan. Bukod pa dun sa pick-up na dadalahin ko kasi medyo madami-dami po talaga. Mukhang hindi po siya kakayanin ng pick-up para maiuwi or para madala po lahat dun sa Port of Calatagan. So yun po. So ngayong araw po samahan niyo po kami dahil may bibilihin pa po tayo. Let's go. Ayun po mga kababayan, so nakabili naman na tayo nung aircon para dun sa farmhouse. And ito po yung binili natin. Ayan o. LG na window type inverter. Dual inverter po yan para hindi ganun ka para mas mabilis yung mas mabilis lumamig tas hindi ganun kataas yung consumption niya ng kuryente. Tapos kung bakit window type instead na split type po kasi, ang problema po kasi dun sa split type ay kailangan marunong yung mag-i-install. And it so happen na dun po sa barangay namin, wala naman pong merong aircon pa doon na split type. Wala po doon na marunong install nung split type na aircon. Meron po sana akong kinakausap na kung pwede na mag-install, kaya lang medyo hindi po ganun ka-flexible yung schedule, kaya baka hindi abutin. So nag-decide na po ako na sa halip na split type yung window type na lang. Pero ang maganda po kasi dito sa LG na window type inverter na ito is yung itsura niya is hindi na rin nalalayo dun sa split type. Parang mas aesthetic siyang tignan kesa dun sa normal window type. Papakita ko po yan sa inyo pagdating natin ng Mindoro. Pagpapakabit po natin yan, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung itsura niya para may idea po kayo. Kasi nagulat ako na meron palang ganyan na window type. Mukha siyang split type pero window type po pala siya. Yung itsura niya mukha siyang split type. So maganda lang tingnan. Saka yun nga, ang advantage po nito is plug and play siya, ibubutas lang siya dun sa wall and then isasaksak lang and okay na siya. Wala na siyang ibang kailangan na gawin as compared po dun sa split type na inverter. So yan po ay kasama din dun sa mga iuwi natin bukas sa Mindoro. Ayan. Kaya let's go. Thank you po So maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood. Sobrang na-appreciate ko din po yung mga comment po ninyo na siyempre yung preparation, siyempre kailangan po natin yang gawin kasi siyempre gusto natin na kahit papaano ay maging mas okay yung pag-i-stay ng buong Pugong Bayhero team dun sa isla at makapag-enjoy po sila dun sa mga activities na gagawin natin. Ayan. So bukas po ay pauwi na po ulit ako ng Mindoro kasi nga ayun, marami pa rin kailangan na tapusin doon. And sana okay yung panahon. Pero sa ngayon po kasi medyo okay naman po yung panahon. Ayan. Ngayon po ay naglalayag pa sila. Pero maglaland na sila ng Manila today. And kanina dun sa mga post nila is nasa tapat na sila ng Mindoro mismo. Pero syempre papunta po sila ng Manila. Hindi naman sila bababa dun sa Mindoro. So ayun po. Magkikita-kita kami malapit na syempre dun yan sa agawan mangyayari. So ngayon naman po nandito tayo sa Pure Gold Tagapo. Mag-grocery tayo. Yung mga dried, yung pwede na natin mag-grocery. Kasi yung iba, gagaya ng meat and yung ibang masisira, hindi pa natin mabibili yon. Pero yung mga dried, pwede na natin bilhin dito sa Pure Gold. Kaya tara po, samahan niyo ako. So ayan po, inabot na tayo ng alas 7 ng gabi dito sa Pure Gold. Pero nabili naman natin yung karamihan dun sa mga kailangan nating bilihin. Medyo ayun nga lang, ang daming nadagdag dun sa mga bitbit natin. So yan, ang daming kahon na nadagdag dun sa kailangan nating iuwi bukas. Pero okay lang po yan kasi at least kahit papano nauunti-unti natin yung mga kailangan
para doon sa pag-uwi ng PB team doon sa isla. Kaya naman hanggang dito na lang po, dito ko na lang po muna tatapusin dahil bukas talagang mas magiging busy dahil uuwi na po ako ng Mindoro at syempre yung mga iba pang kailangan na tapusin at gawin doon naman pagdating natin sa isla. Muli po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, pagtangkilik at pagsubaybay sa ating mga videos. Ang inyong pong panonood ay napakalaking tulong lalo na po dun sa proyekto na ating gagawin pagkatapos ng event natin with the Pugong Biyahero team. Syempre, yun po yung para naman doon sa shelter ng ating mga katutubong mga yan. Kaya maraming salamat po sa inyong hindi pag-skip ng ads, sa inyong palaging pag-abang ng aming mga videos. Isa pa nga po pala sa bagay na gusto kong i-request sa inyo ay ang prayers po dahil parang nagkakaroon po ulit ng kaguluhan dun sa Middle East sa kasalukuyan at yung isa, yung pinakaunang sponsor po ng ating channel, si Dr. Samantha Craig, ay medyo hindi din po nagiging maganda yung pangyayari or yung sitwasyon dun sa kung nasasaan sila sa kasalukuyan. Kaya sana po, ang request ko po sa inyo mga kababayan, let's continue to pray para naman po dun sa ikatatahimik or ikakaayos noong sitwasyon ng mga kababayan natin na nasa sa Middle East sa kasalukuyan. Salamat po. Muli po, kung nasasang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At lagi ko pong panalangin na i-bless po tayo ni Lord. God bless us all and thank you everyone. Have a good day.